When I lost hope, you were there to remind me this is the start. And life is a road and I wanna keep going. Love is a river, I wanna keep flowing. Life is a road, now and forever. Wonderful journey. Ohio Christians, welcome to another blessed day of my life here in the land of the rising sun, Japan! Sa video na to ay isasama ko kayo sa pamamasyal namin dito sa Ichigo Hillside Park. Pero bago tayo pumasok sa loob ng Ichigo Hillside Park, please subscribe to my channel and click the notification bell for you to get notified every time I uploaded a new video. Makiki-follow din ang aming FB page na Kurt and Christian Noga. As you can see, dito pa lang sa labas, ang ganda na ng view. Kaya naman hindi ko napapatagalin, tara pasok na tayo. At sa may entrance pa nga lang, breathtaking na talaga ang view dito. At sobrang na-inlove ako sa napakagandang kulay ng mga tulips. Dati nga'y nakikita ko lang to sa mga videos sa FB, sa YouTube. Pero ngayon, personal ko na silang nahahawakan at ako na rin ang nagvi-video. Ay, sobrang gaganda talaga nila. Sa totoo lang, Christians, nung time na binivideo ko to, gustong-gusto ko nang pumitas ng mga bulaklak na yan. Dangan nga lang, baka tayo mapagalitan. Dito sa loob ng Ichigo Hillside Park ay may cafeteria din. Ice cream, cold beverages, and sandwiches yung mga siniserve nila. And dito sa labas, meron silang nakasetup na dining table. Sobrang nakaka-relax nga yung vibe dito. Matatanaw mo kasi mula dito yung view ng napakalawak na tulips farm na iba't ibang mga kulay. Sobrang amazing talaga ng mga creation ni Lord. And just like as humans, these flowers are beautifully and wonderfully made by God. At sa lahat nga ng klase ng bulaklak na meron tayo dito sa buong mundo, itong tulips ang nagsisimbolize ng perfect and true love. At sa bawat kulay nitong tulips ay may mga meaning din. Katulad nitong pink tulips, it represent good luck and well wishes. Yung mga yellow tulips naman represent happiness, cheerfulness, and hope. Then yung mga white tulips naman represent purity, honor, and holiness. Buhay na buhay pang mga kulay ng mga to. Nakakaganda pa yung mga dewdrop effect ng bawat tulips. Dito nga sa side part ng cafeteria ay may nag-iisang puno ng sakura. Kaya hindi ko na rin pinalampas yung chance na makuhaan ko sila ng video since nung nag-full bloom yung sakura ay hindi ako nakapag-picture at nakapag-video. Hopefully by next year kapag nag-full bloom ulit yung sakura ay matapat sa rest day namin para may video ko din. As you can see, kahit nag-iisang puno lang siya dito sa malapit sa cafeteria, full bloom naman siya kaya sobrang ganda. Nagmukha tuloy headdress yung sakura flowers dito sa ulo ko. At heto nga, nagsimula na kaming mag-picture taking. Yung mga kasama namin nando sa likod, umaaura na. Sabi ko kay Lani, kuhaan niya ako ng video habang naglalakad ako dito. Siguro kung nandito rin kayo, mararamdaman niyo yung feelings ko na para akong isang tsosa habang naglalakad sa gitna nitong mga bulaklak na to. At sa sobrang ganda nga dito, mag-glorify mo talaga si God at mapapakanta ka na lang talaga ng I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so. Of the goodness of God. At pagkatapos nga ng napakaraming picture taking dito sa tulips flowers ay sinimula na namin ikutin itong buong park. Tapos may nakita pa kaming another sakura trees dito sa bandang gitna ng park. So another stop over, another picture taking and videos. So while waiting for my turn, ako naman ay magbi-video. Kaming tatlo nga ni Lani at Don ay napahiwalay sa mga kasama namin. Hindi pa kasi sila tapos mag-picture taking doon sa tulips flowers. Kaya naman habang naghihintay kami sa kanila, dito kami magpi-picture taking sa sakura tree. Sobrang relaxing and refreshing talaga yung mga ganitong view. After several months, simula na magtrabaho kami dito sa Japan. Ngayon nga lang ako nakapamasyal ng medyo malayo sa lugar namin, sa Juetsu.
Mahigit 1 oras din kasi ang biyahe papunta dito, kaya medyo nakakapagod din kahit nakaupo ka lang sa car. Pero kapag ganito kagandang lugar na pupuntahan mo, sobrang worth it naman. Nakaka-relax kasi and feeling mo marirenewed ka talaga. Ma-attract mo yung positive energy na binibigay ng nature. Sobrang tahimik ng lugar na to. Tapos, ang presko ng hangin. At kahit na ang taas ng sikat ng araw, sobrang lamig pa rin ng mga panahong ito. Kaya naman, nagdala pa ako ng winter jacket kahit na naka-long sleeve na ako. And aside from wind blow sound, ay maririnig mo rin ang mga huni ng mga ibon at mga kuliglig or kulisap. Yung actual recorded sound kasi sa video na to, sobrang lakas ng hangin, umahampas sa speaker. So anyway, Christians, ito nga palang Ichigo Hillside Park ay located sa Nagaoka City, dito pa rin sa Niigata Prefecture. Around 154 hectares nga ang lawak nito. And during winter season, nagiging snowfield ito. Isa kasi itong Niigata Prefecture na may makapal na snow during winter season. So sa sobrang lawak nito, nai-imagine nyo na ba kapag puno ito ng snow? Maganda dito pumunta para mag-snowboarding or skiing. Ngayon naman ay pupunta tayo doon sa taas. And if you guys notice, nakasuot na nga ako ng winter jacket nito dahil sobrang lamig. Sobrang lakas kasi ng hangin nito tapos parang uulan na rin. Di ko alam kung ako lang ba ang nilalamig o makakapal talaga ang mga balat nitong mga kasama ko. Pare-pareho lang naman kaming naka-long sleeve dress pero ako lang talaga yung nagsuot ng winter jacket dahil sobrang lamig. Habang umakyat nga kami dito sa stairs ay binibilang nga nila ni ang bawat step namin. Siguro nasa mahigit 100 steps din ito bago kami makarating sa taas. At sa kalagitnaan ng akyat namin ay naghubad na nga rin ako ng winter jacket dahil sobrang init naman. Pinagpapawisan at hinihingal na nga ako. Buti na lang talaga pagdating namin sa taas, mayroong mga vending machine so nakabili kami ng tubig. Dito nga sa taas ay makikita mo ang buong view ng Ichigo Hillside Park. Dito naman sa left side ay yung mga bundok. At sa bawat bundok na yan, siguradong may mga tunnel. On the right side ay makikita mo naman yung malalawak na rice field. Past 1 o'clock na ito ng hapon kaya nag-decide na kami bumaba para mag-lunch. Itong ramen and bite-sized chicken nga lang ang in-order ko. Since gutom na nga ako, gusto kong humigop ng mainit na sabaw nitong ramen. Ibang-iba talaga ang lasa ng ramen dito sa Japan compared dun sa unang nalasahan kong ramen sa Pilipinas. So hindi ko napapatagalin pa ito, kakainin ko na. Tara po, itadakimasu! At pagkatapos nga namin kumain ay uuwi na kami. I will end this vlog here, guys. And I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe to my channel. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. See you! God bless you! Hanggang sa muli! Paalam!